TV. Bobby Aguilar. Kabanata 836, Kabanata 836, Mga intensyon ni Tyler Wright. Ang lalaking nasa larawan ay may matangkad at tuwid na pangangatawan na may mahaba at kulay itim na buhok. Kahit na ito ay isang painting lamang, ito ay naglabas ng isang pakiramdam ng pananakot. Gayunpaman, ang pagpipinta ay nagpakita lamang ng isang silhouette ng kanyang likod. Ngunit kahit na ang silhouette na ito ay nagulat kay Bobby Aguilar. Dahil pamilyar siya sa lalaking ito, halos manginig si Bobby Aguilar sa biglaang pamilyar na ito. Inangat niya ang kanyang tingin, matalim na tinitigan si Tyler Wright, at nagtanong, may silhouette lang ba? Oo, bihira na ang magkaroon ng kahit isang silhouette lang, walang pakialam na sagot ni Tyler Wright. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay isang napakaraming masalimuot na emosyon, puno ng pagkabigla na ikanalito ni Tyler Wright. Anong mali? Curiosity na tanong ni Tyler Wright. Umiling si Bobby Aguilar, sinusubukang pakalmayan ang kanyang damdamin, okay lang ako. Tumango si Tyler Wright at pansamantalang sinabi, kung may pagkakataon ka, makikita mo ito ng personal sa bahay ko. Sige. Mabilis na tugon ni Bobby. Mukhang naliligaw siya, bumalik siya sa upuan niya sa sofa. Inabot sa kanya ni Emmett Middleton ang isang bote ng alak na hindi pinansin ni Bobby. Laking gulat ni Bobby Aguilar. Ang dahilan ay simple, ang larawan ng tagapangalaga ay mukhang masyadong katulad ng kanyang sariling ama, ito ay halos magkapareho. Pwede bang? Ang tagapangalaga ay aking ama. Bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Kung totoo ito, hindi malalaman ni Bobby Aguilar kung matutuwa ba siya o malulungkot. Magiging masaya siya dahil buhay ang kanyang ama, ngunit malungkot dahil hindi niya ito dinalaw. Tunay na masigla ang araw na ito, kahit na ang malakas na ulan ng nyebe ay hindi makapagpapalamig sa sigla ng lahat, sabi ni Blaze Rhodes, na nakikipag-usap kay Bobby Aguilar. Tumango lang si Bobby bilang tugon, casual na sumagot, talaga. Nagpatuloy si Blaze, Bobby, gustong makilala ka ng tatay ko. Okay lang ba sa iyo? Ang iyong ama. Ang ibig mong sabihin ay ang sikat na Harold Rhodes. Natigilan si Bobby. Oo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit binanggit ito ng aking ama, sagot ni Blaze, bahagyang tumango. Natahimik si Bobby. Napagtanto niya na kung siya ay formal na magdedeklara ng digmaan sa Capital City Martial Arts Association, kakailanganin niya ang suporta ng mga taong ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumang-ayon si Bobby, sige, pero pagkatapos ng ilang oras. Ayos lang, makakapagdesisyon ka sa oras, walang humpay na iwinagayway ni Blaze ang kanyang kamay. Sige. Tumango si Bobby bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Blaze na mapangiti, tingnan mo, nandito na ang 4 na batang dandies ng Capital City. Pagtingin niya sa itaas, nakita ng isa ang 4 na magagandang bihis na binata na naglalakad. Ano itong 4 na young dandies ng Capital City? Naguguluhang tanong ni Bobby. Sila ay ilang kilalang second-generation rich in the Capital City na nagbigay sa kanilang sarili ng titulong iyon. Isang grupo ng mga mapagmataas na tao. Malamig na tugon ni Blaze. Sa pagbanggit sa 4 young dandies, tila naiinis si Blaze. Tumawa si Bobby Aguilar, na-offend ka ba nila? Hindi naman, hindi ko lang matiis ang ugali nila, sagot ni Blaze. Itong grupo ng mga tao, mababa ang tingin nila sa amin na mga martial artist. Kung hindi law-abiding society ngayon, matagal ko na silang pinatay. Tumawa lang nang walang magawa si Bobby Aguilar. Wala siyang masyadong pakialam sa mga taong ito o may interes man sa kanila. Hanggat hindi sila nanggugulo sa kanya, wala siyang pakialam sa iniisip ng mga ito. Habang dumarami ang mga tao, marami sa mga martial artist ang nagsimulang magtipon sa paligid ng mesa ni Bobby. Ang kapaligiran ay puno ng buhay na Saturday, karamihan sa usapan ay umiikot sa mga bagay na may kinalaman sa martial arts. Nang makitang tama na ang oras, nagtanong si Bobby, lahat, alam mo ba kung saan makakakuha ng mga dekalidad na halamang gamot? O sa pamamagitan ng ano? Nangungunang kalidad ng mga halamang gamot. Si Daphne Green ang pumalit sa usapan.
Tumango si Bobby at sinabing, ang mas matanda ay mas mabuti, kung ito ay higit sa 10,000 taong gulang kung gayon iyon ay napakahusay. Ang isang damong higit sa 10,000 taong gulang ay medyo mahirap, kahit isa sa mga iyon ay maaaring makaakit ng atensyon ng mga pangunahing puwersa. May nagkomento sa gilid. Sa katunayan, kahit nasa iba't ibang mga mundo, hindi marami. Iyan ay nagililigtas buhay na mga kayamanan. Ang nag-iisang 10,000 taong gulang na halamang gamot ay maaaring hindi aktwal na magbibigay buhay sa isang tao, ngunit ito ay halos kasing ganda. Nang marinig ito ni Bobby ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Mukhang hindi ganoon kadaling makahanap ng 10,000 taong gulang na halamang medicinal. Bobby, maaari mong subukan ang exchange meeting, mungkahi ni Tyler Wright. Exchange meeting. Ano iyon? Naguguluhan na tanong ni Bobby. Tumingin si Tyler Wright sa paligid ng mga tao at sinabing, dahil ang Mystic Realm ay kaalaman na ngayon ng publiko, hindi ko na kailangang ilihim ito sa inyong lahat. Nakatuon ang mga mata ng lahat kay Tyler Wright, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ipinagpatuloy ni Tyler Wright, maraming mystical realm sa mundong ito, at karamihan sa mga ito ay may nagmamay-ari ng martial aristocratic na pamilya na may hindi mabilang na mga taon ng pamana, at karaniwang may malalim na pundasyon. Para sa kasalukuyang mundo, ang 10,000 taong gulang na medicinal materials ay talagang pambihira. Ngunit sa mystic realms, ang mga ito ay bihira pa rin at mahalaga ngunit hindi mapapalitan. Kung lahat kayo ay may anumang nangungunang kayamanan, maaari ninyong dalhin ang mga ito sa exchange meeting para sa kalakalan. Bago sumagot si Bobby, nagtanong si Emmett Middleton, at saan gaganapin itong exchange meeting? At paano tayo nakikilahok? Humalaklak si Tyler Wright, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Ang exchange meeting ay ginaganap ng mga pangunahing pamilya na nagmamay-ari ng mystical realms, at isa na rito ang aming Wright family. Ang lokasyon ng exchange meeting, syempre, ay nasa loob din ng Mystic Realm. Kung tutuusin, ang mga kayamanang ipinagpapalit sa pulong ay marami at iba-iba, lahat ay mula sa loob ng mystical realms, kaya ang mga slot ay hindi marami. Mayroon lang akong 4 sa kanila, at hindi pa ako sigurado kung paano ipamahagi ang mga ito. Bahagyang tumawa si Emmett at sinabing, Mr. Wright, hindi na kailangang magpatalo. Sabihin mo lang, paano tayo kikita ng slot? Tiningnan ni Tyler Wright ang lahat at sinabing, hindi ako pilantropo. Kung gusto mo ng slot, natural na kailangan mong ipagpalit ito sa isang kayamanan. Ang sinumang makapag-alok ng sapat na mahalagang kayamanan ay makakakuha ng slot. Makipagkumpetensya tayo ng patas. Natahimik ang karamihan. Napuno ng kabaliwan ang bawat isip nila. Mula nang lumitaw ang Mystic Realms, ang mga mapagkukunan ng mga pangunahing pamilya ng martial arts ay tila medyo kulang. Kailan ba talaga ito magaganap? Tanong ni Bobby Aguilar. Bahagyang ngumiti si Tyler Wright at sinabing, sa 3 araw, aalis tayo pagkatapos ng 3 araw. Sa kanyang mga salita, lahat ay sabik na sumang-ayon, sige, sa loob ng 3 araw, tiyak na ipapakita namin ang aming mga kayamanan. Nagsimula ring magnilay-nilay si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Mga kayamanan. Medyo marami siya, pero mukhang hindi na sulit ang marami sa kanila. At ang mga kalaban na kinakaharap niya ay ang mga elite na kahalili ng mga pangunahing pamilya. Dapat silang magkaroon ng maraming kayamanan. Mr. Aguilar, maaari ba akong magkaroon ng isang salita sa iyo? Sabi ni Tyler Wright, biglang lumapit kay Bobby Aguilar. Hindi naman tumanggi si Bobby Aguilar at sinundan siya sa gilid. Bahagyang tumawa si Tyler at sinabing, Mr. Aguilar, gusto mo talaga ng slot, di ba? Hindi nagpanggap si Bobby Aguilar, napabuntong hininga siya, sino ba ang hindi magnanais ng ganoong puwang? Mahinahong sinabi ni Tyler Wright, sa katunayan, mayroong isang bagay na tinataglay mo na maaaring makaakit sa akin. Hanggat handa kang humiwalay dito, hindi banggitin ang isang slot, maaari pa akong bigyan ka ng 10,000 taong gulang na medicinal material. Naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar at biglang nanlamig ang mukha. Mayroon siyang magandang ideya kung ano ang hinahangad ni Tyler Wright. Kabanata 837,
Kabanata 837, mas kinikilabutan ako. Kalimutan mo na, ayoko na sa tinatawag na lugar na iyon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, hindi sumuko si Tyler Wright. Hinawakan niya ang braso ni Bobby at sinabing, Mr. Aguilar, ipinapangako ko sa iyo, hindi sasaktan ng pamilya Wright si Miss Taylor, kailangan lang nating humiram ng kaunti sa kanyang dugo. I said no, kibot balikat ni Bobby ang kamay ni Tyler at tumalikod na para umalis. Sa sandaling ito, tumigas ang mukha ni Tyler. Bobby Aguilar, palagi kitang tinatrato ng may paggalang, ngunit tila wala kang pakialam sa The Wright family, malamig na sabi ni Tyler. Tumingin si Bobby kay Tyler at sinabing, hindi ko hahayaang saktan ng sinuman si Emily Taylor. Sa sandaling ito, tinanggal ni Tyler ang kanyang tila magalang na maskara. Tinitigan niya si Bobby at sinabing, Bobby Aguilar, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi mo mapoprotektahan si Emily Taylor. Hindi lamang siya ang aming pamilya ang mapapansin, ngunit hindi mabilang na mga pamilyang tulad natin ang magnanasa sa kanya. Lalong nanlamig din ang ekspresyon ni Bobby. Then come and try, malamig na sabi ni Bobby. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Bobby at naghanda ng umalis. Sa puntong ito, sumigaw si Tyler mula sa likuran, Bobby Aguilar, hayaan mong sabihin ko sa iyo, napagpasyahan namin ng The Wright family si Emily Taylor. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, kusa siyang ibigay, at tatandaan namin ang iyong pabor. Nang marinig ang mga salitang ito, napatigil si Bobby sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maiwasang makitang nakakatuwa ang sitwasyon. Nang makulong si Emily Taylor sa Capital City Martial Arts Association, wala sa mga tinatawag na martial aristocratic na pamilyang ito ang nang-ahas na gumawa ng anuman. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na puntiryahin si Emily, tanging pagnanasa lamang ang mayroon sila, ngunit hindi ang lakas ng loob. Ngunit mula nang ilabas ni Bobby si Emily, ang mga taong ito ay nabaliw, walang ingat na sinusubukang makuha ang kanilang mga kamay kay Emily. Ito ay katawa-tawa. Hindi ba malinaw na inaapi nila ang malambot at natatakot sa mahirap? Lumingon si Bobby, tumingin siya kay Tyler sa harapan niya at bahagyang bumantong hininga. Sa tingin mo, madali akong aibuli, hindi ba? Tanong ni Bobby sabay iling. Tinaas ni Tyler ang kanyang kilay at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Mataimtim na sinabi ni Bobby, sa tingin mo, kung ikukumpara sa Capital City Martial Arts Association, mas madali akong mabuli. Hindi ka maglakas loob na pukawin ang Capital City Martial Arts Association, ngunit naglakas loob kang pukawin ako, tama. Natigilan si Tyler, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabing, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bobby Aguilar, hindi ba ngayon lang ako nagpaliwanag? Emily Taylor, ako. Bam! Bago pa matapos ni Tyler ang kanyang pangungusap, may isang kamauna sa kanyang bibig. Biglang dumating ang suntok kaya wala ng oras si Tyler para mag-react. Siya ay pinalipad sa sahig, na inilabas ang isang molar habang siya ay lumalakad. Ang biglaang pangyayari ay nakatawag agad ng atensyon ng lahat. Nagkatinginan ang lahat, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Tyler Wright, masyado ba kitang binigyan ng mukha? Malamig na sabi ni Bobby. Bumangon si Tyler mula sa lupa, pinunasan ang kanyang bibig, at galit na sumigaw, Bobby Aguilar, naglakas loob kang hawakan ako. Malamig na sabi ni Bobby, paano kung saktan kita? Habang nagsasalita, humakbang si Bobby papunta kay Tyler. Ang nag-uutos na aura na nagmumula sa kanya ay naging dahilan upang ang mga tao ay matakot na lumapit, lahat ay likas na nag-aayos ng isang landas. Mr. Aguilar, bakit mo ginagawa ito? Sa sandaling ito, sumugod si Daphne Green at tumayo sa harap ni Bobby. Malamig na tiningnan ni Bobby si Daphne at sinabing, nakakahiya na kaibigan ka ni Emily, pero tinutulungan mo ang isang tulad ni Tyler na magplano laban sa kanya. Nagtaas ng kilay si Daphne at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Stop pretending, I don't believe you don't know that Tyler is obsessed with Emily, malamig na sabi ni Bobby. Sa di kalayuan, sumigaw si Tyler, Bobby Aguilar. Ayaw mo bang dumalo sa exchange meeting?
Sinasabi ko sa iyo, hanggat nandoon ako, hindi ka makakasali. Kasabay nito, sinasabi ko sa iyo, tiyak na magkakaroon ng 1,000 taong gulang na halamang gamot sa exchange meeting na ito, higit sa isa. Ngunit para sa iyo, talagang walang pagkakataon. Ang sandali kung kailan maubos ang iyong power of martial saint, ay ang sandali ng iyong kamatayan. Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, bago iyan, pwede kitang patayin muna. Pagkatapos magsalita, humakbang si Bobby papunta kay Tyler. Sinubukan siyang pigilan ni Daphne, ngunit natigilan siya sa nakakatakot na tingin ni Ethne. Mr. Aguilar, mangyaring ipakita sa akin ang ilang paggalang. Sa oras na ito, mabilis na lumakad si Ricardo Bowman. Malamig na sinabi ni Bobby, ano, paprotektahan mo rin ba siya? Umiling si Ricardo at sinabing, Mr. Aguilar, mali ang pagkakaintindi mo, mag-usap tayo sa isang tabi. Dinala niya sa isang tabi si Bobby at bumulong, Mr. Aguilar, I'm not here to help him, it's just that it's not appropriate to start a fight here. Itinuro ni Ricardo ang mga tao at sinabing, sa mga taong ito, bukod sa mga martial artist, mayroon ding mga second-generation rich from capital city at mga inapo ng mga opisyal. Kung magsisimula ka ng away dito, sino sa tingin mo ang makakapagtanggol sa iyo pagkatapos? Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Mukhang makatwiran ang sinabi ni Ricardo. Kung hindi sinasadyang makasakit siya ng iba, talagang magiging mahirap ngayon. Mr. Aguilar, anuman ang mga hinaing natin, pag-usapan natin ito pagkatapos. Tinapik ni Ricardo ang balikat ni Bobby. Huminga ng malalim si Bobby, pinipigilan ang kanyang galit, at sinabing, sige, sumasang-ayon ako. Ganun pa man, tumungo pa rin si Bobby kay Tyler. Mr. Aguilar, ikaw. Ibinuka ni Ricardo ang kanyang bibig, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Tumawa si Bobby at sinabing, huwag kang mag-alala, kakausapin ko lang siya. Pagkatapos, humakbang si Bobby papunta kay Tyler. Malamig niyang tinitigan si Tyler at sinabing, Tyler Wright, may sasabihin ako sa iyo, ang Capital City Martial Arts Association ay hindi madaling guluhin, at hindi rin ako. Ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga aksyon na ang nakakasakit sa akin ay mas nakakatakot kaysa sa nakakasakit sa Capital City Martial Arts Association. Tinitigan ni Bobby si Tyler gamit ang nagyayelong mga mata. Nakaramdam na lang ng lamig si Tyler sa kanyang gulugod, saglit na natigilan sa titig ni Bobby. Nang makabalik na siya sa katinoan ay naglakad na si Bobby sa malayo. Pinunasan ni Tyler ang pawis sa kanyang noo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi ko kaya, kailangan kong gumawa ng paraan para patayin siya. Sa sandaling ito, nakaramdam ng takot si Tyler. Pinuno ng takot ang kanyang puso dahil sa kakilakilabot na pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan. Naniwala pa siya na kung hindi papatayin si Bobby, tiyak na magdadala siya ng kapahamakan sa The Wright family sa hinaharap. Kailangan kong gumawa ng paraan para patayin siya, bulong ni Tyler sa sarili. Sa pagkislap ng kanyang mga mata, tila nakaisip siya ng isang kontra. Kuya Wright, okay ka lang. Hindi ka naman nasaktan di ba? May umakbay, sinusubukang purihin si Tyler. Umiling si Tyler, tumingin kay Ricardo, at sinabing, may gagawin ako, pahinga muna ako. Matapos ihinto ang pangungusap, mabilis na umalis si Tyler. Kabanata 838, Kabanata 838, Banal na lupain ng paglilinang. Hindi nagtagal si Bobby Aguilar. Sa kanyang pagbabalik, ang kanyang isip ay napuno ng mga iniisip kung paano protektahan si Emily Taylor. Pagkatapos ng malalim na pagsasaalang-alang, halos naunawaan ni Bobby Aguilar kung saan ang kanyang problema. Ang kanyang pinakamalaking problema ay ang kanyang kakulangan ng deterrent power. Bagamat sinira ni Bobby Aguilar ang dalawang sekta sa ibang bansa sa isang hininga, walang sinuman sa kanyang sariling bansa ang nakakaalam tungkol dito. Sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kapangyarihang humahadlang ay mapipigilan niya ang mga tao sa pag-udyok sa kanya. Tulad ng Capital City Martial Arts Association, kahit wala silang malalakas na combat forces, walang nang ahas na guluhin sila. Nang makarating sa kaisipang ito,
isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Bobby Aguilar. Ang Mystic Realm. Hindi ito dapat nasa ilalim ng jurisdiction ni Pyro, bulong ni Bobby Aguilar na may singkit na mga mata. Kung iyon ang kaso, gagawa siya ng aksyon laban sa Mystic Realm. Mamassacre niya ang isang buong Mystic Realm, para sabihin sa mundo na siya, si Bobby Aguilar, ay mas nakakatakot kaysa sa Capital City Martial Arts Association. Sa Capital City, sa isang partikular na clubhouse. Ang mataas na clubhouse na ito ay hindi katulad ng iba, na may mga panlabas na eksena na ginagaya sa loob ng bahay. Ang mga artificial na bundok at tubig, sa kanilang makatutuhanang hitsura, ay lumikha ng isang pandamdam ng malaparaiso na pag-iisa sa loob ng clubhouse. Sa sandaling ito, sa isang pavilion ng clubhouse, nagtitimpla ng tsaa si Tyler Wright dito. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki. Kahit na ang lakas ng lalaki ay hindi kapansin-pansin, isang midterm na martial marquee lamang, ngunit ang kanyang aura ay kapansin-pansing kakilakilabot, na nagpapahina sa anumang anyo ng kawalang galang. Mr. Wright, ano ang problema? Mukhang problemado ka, tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bahagyang ngumiti si Tyler Wright, Mr. Carroll, siya muna tayo. Bahagyang tumango si Mr. Carroll sa tapat niya. Pagkatapos ng ilang higop ng tsaa, sa wakas ay nagsimulang magsalita si Tyler Wright. Sa malalim na boses, sinabi niya, Mr. Carroll, ang exchange meeting ay gaganapin sa loob ng ilang araw. Parehong ang Wright family at Carroll family ang pangunahing tagapag-ayos, at ang mga kota ay kami ang nagdedetermina. Bahagyang tumango si Mr. Carroll, oo, ano ang problema? Sinabi ni Tyler Wright, gusto kong tulungan mo akong mag-imbita ng isang tao. Mag-imbita ng isang tao. Sino? Si Mr. Carroll ay bahagyang nakakunot ang noo. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Tyler Wright. Malamig niyang sinabi, Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar, ang naging headline kamakailan. Tanong ni Mr. Carroll na medyo nakasimangot. Oo. Tumango si Tyler Wright. Napangiti si Mr. Carroll, bakit hindi mo siya imbitahan mismo? Sa palagay ko ay maaaring mas malapit ang iyong relasyon sa kanya. Napabuntong hininga si Tyler Wright, ipinaliwanag ang takbo ng mga pangyayari kay Mr. Carroll. Nasabi ko na hindi ko siya hahayaang pumunta sa exchange meeting na ito. Kung iimbitahan ko siya ngayon, magdadala ito ng mga hinala, umiling si Tyler Wright. Dahil dito ay lalong naguluhan si Mr. Carroll. Kumunot ang noo niya, Mr. Wright, sa sinabi mo, dapat ay ginawa mo siyang kaaway. Bakit mo siya imbitahin sa exchange meeting kung ganoon? Sa mga salitang iyon, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Tyler Wright. Dahil, balak ko siyang patayin. Malamig na deklara ni Tyler Wright. Hindi pinapayagan ng mundo ang martial saint na kumilos, ngunit kung wala ang martial saint, imposibleng patayin si Bobby Aguilar. Hanggat maakit ko siya sa Mystic Realm, kukunin ko ang martial saint na kumilos at direktang patayin siya. Biglang natauhan si Mr. Carroll. Ipatawag ang martial saint para patayin si Bobby Aguilar. Nagtatakang sabi ni Mr. Carroll. Tumango si Tyler Wright, oo, hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataong makatakas. Mr. Carroll, hanggat tinutulungan mo ako dito, tiyak na maaalala ko ang iyong kabaitan. Nag-isip sandali si Mr. Carroll, bago tuluyang tumango, sige, pangako. Nakangiting itinaas ni Tyler Wright ang kanyang tasa ng tsaa, kung gayon, dapat akong magpasalamat sa iyo, Mr. Carroll. Kinapa ng dalawa ang kanilang mga salamin at naabot ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Samantala, si Bobby Aguilar ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Pagbalik sa Martial Arts Academy, naisip niya kung paano makakuha ng mga mapagkukunan. Ang exchange meeting ay talagang isang magandang opsyon, ngunit wala siyang pagkakataong dumalo. Treasures, mahina niyang bulong. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagtanto niyang mayroon siyang ilang mga kayamanan. Si Bobby Aguilar ay may kaunting divine rank artifact, na kinuha mula sa Pavilion of Heavenly Secrets.
Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang mga formula at diskarte ng divine rank na kontrolado niya. Ang mga ito ay iniwan ng kanyang ama, ang kanilang halaga ay hindi nasusukat. Kung makakasali ako sa exchange meeting, naniniwala akong magkakaroon ako ng malaking pagkakataon na makuha ang 10,000 taong gulang na medicinal materials. Mahinang ungol ni Bobby Aguilar. Ngunit hindi nagtagal, napabuntong hininga siya. Dahil nasaktan si Tyler Wright, maliit ang posibilidad na dumalo sa exchange meeting. Sa sandaling iyon, may pumasok mula sa labas. Bobby Aguilar, tinawag tayo ng chairman para sa isang pulong sa plaza. Matapos mabitawan ang mga salitang ito, ang tao ay nagmamadaling tumakbo palabas. Meeting. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Walang gaanong iniisip, agad siyang tumungo sa plaza. Pagdating niya sa plaza, nakita niyang marami ng estudyante ang nagkukumpulan. Si Emerson Holmes at Mark Fraley ay nakatayo sa harapan. Bobby Aguilar. Sa puntong ito, biglang tinapik ni Frederick Cohen ang balikat ni Bobby Aguilar mula sa likuran. Nang makita si Frederick Cohen, nagulat si Bobby Aguilar, "Bumalik ka na." Sumagot si Frederick, "Kakatapos ko lang mag-asikaso ng mga gawain sa pamilya at nagmamadaling bumalik." Pagkatapos, nagtanong si Frederick, "Kumusta ka kamakailan? Walang nangyaring insidente, di ba?" "Wala." Tinapik ni Bobby Aguilar ang balikat ni Frederick. Habang tinitingnan ng matikas na mga anak ng Capital City, malamig na napabuntong hininga si Frederick, "Maaga o huli, mawawala ko ang grupong ito sa mundo." Habang nagkukwentuhan sila, tumahimik si Emerson Holmes sa entablado. Sinulyapan niya ang mga tao at mahinang nagsabi, "Sa susunod, ihahayag ko ang dalawang mahahalagang desisyon." Ang mga desisyong ito ay ginawa ni G. Mark Fraley. Pagkatapos, kumuha si Emerson Holmes ng isang dokumento. Hawak ang dokumento, binasa niya, ayon sa opisyal na kahilingan ng PYRO, nais ng Capital City Martial Arts Association na gabayan ang pagbuo ng martial arts. Nagsalita siya ng maraming opisyal na retorika, ngunit halos walang kaparirikan. Ngayon, nagpasya kaming dagdagan ng 100 ang mga admission para sa Martial Arts Academy. Pangalawa, sisimulan natin ang pangalawang paglalakbay sa Mystic Realm, na 1 buwan. Ang dalawang anunsyo ay agad na nagdulot ng sensasyon sa gitna ng karamihan. Ang pangalawang paglalakbay sa Mystic Realm. Ang Capital City Martial Arts Association ay magbubukas ng pangalawang Mystic Realm. Haha, ang swerte ko talaga. Kakabalik ko lang at may pangalawang Mystic Realm journey na. Tawa ng tawa si Frederick. Medyo nagulat din si Bobby Aguilar, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tila may binabalak ang Capital City Martial Arts Association. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, ngunit sa sandaling ito, hindi niya moari kung ano ang pinaplano ng Capital City Martial Arts Association. Ano ito? Nang mapansin ang pagbabago ng mukha ni Bobby, tanong ni Frederick. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, "Wala lang." Sa kalahating buwan, ang power of Martial Saint ko ay tuluyang mawawala. Bulong ni Bobby Aguilar sa mahinang boses. Plano ba nilang gamitin ang pagkakataong ito para mawala siya? O, natatakot ba sila na tuluyan na siyang mawala pagkatapos ng kalahating buwan? Kaya inaalok nila ang Mystic Realm bilang Kane. Malaki ang posibilidad. Ang paglalakbay na ito sa Mystic Realm ay magiging isa sa pinakamahalagang paglalakbay na gaganapin ng Capital City Martial Arts Association. Ito ay panloob na tinutukoy bilang ang Saintly Martial Training Realm. Sana ay pahalagahan ng lahat ang pagkakataong ito. Nagpatuloy si Emerson Holmes. Kabanata 839, Kabanata 839, Imbitasyon sa Exchange Meeting. Nang marinig ito, lalong lumalim ang hinala ni Bobby Aguilar. Kahit na, ang mga terminong iminungkahi ng Capital City Martial Arts Association ay talagang nakatutokso. Bilang ito ay tinukoy bilang ang sagradong lugar para sa paglilinang, natural na ito ay isang lugar kung saan ang chi ay lubos na puro, kaya, ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa paglilinang. 1 buwan. Tahimik na ungol ni Bobby Aguilar.
Kung makakalusot ako sa loob ng buwang ito, malulutas nito ang lahat. Sa oras na iyon, si Bobby Aguilar ay nasa tamang oras upang maitatag ang kanyang prestihiyo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng pulong, kinaladkad ni Frederick Cohen si Bobby Aguilar, na nagbabalak na humanap ng lugar kung saan makakain ng masaganang inumin. Hindi naman makatanggi si Bobby Aguilar, at dahil matagal na silang hindi nagkikita, pumayag naman siya. Pagdating nila sa restaurant, saktong uupo na si Bobby, may 2 taong naglakad mula sa entrance. Ang 2 taong ito ay makapangyarihan, ang kanilang presensya ay kahanga-hanga, humahakbang na may parang tigre na mga hakbang. Masasabi ng sinuman na hindi sila ordinaryong tao. Dumiretso sila sa mesa ni Bobby at magalang na nagtanong, "Maaari ko bang itanong kung ito si Mr. Bobby Aguilar?" Tumango si Bobby Aguilar at nagtanong, "Sino ka?" "Ang pangalan ko ay Pierce Carroll, ngunit tinatawag ako ng iba na Mr. Carroll." Ang bisita ay walang iba kundi si Mr. Carroll. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at sinabing, "Parang hindi kita kilala, ah." Sumagot si Pierce Carroll na may mahinang ngiti, "Maaaring hindi mo ako kilala, ngunit matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo." Seryosong sinabi ni Bobby Aguilar, "Speak your mind, no need for the formalities." Sumulyap si Pierce Carroll kay Frederick Cohen at pagkatapos ay tumawa, "Pwede ba akong makipag-usap sa iyo ng pribado?" Umiling si Bobby, "Hindi na kailangan, kaibigan siya. Sabihin mo lang kung ano ang dapat mong sabihin." Nang makita ito, pasimpleng umupo si Pierce Carroll. "Gusto mo bang uminom?" Ibinuhos ni Frederick Cohen ang 1 tasa ng alak para kay Pierce Carroll nang hindi nagtatanong. Hindi nagpapigil si Pierce Carroll, ininom niya ang alak sa isang lagok, saka tumawa, "Bobby, nandito ako dahil sa exchange meeting." Ang exchange meeting. Nang marinig iyon, biglang nagkontrata ang mga pupils ni Bobby. "Oo, ang exchange meeting ay gaganapin sa loob ng 3 araw sa Mystic Realm, at kami ay bahagi ng mga organizer." Nakangiting paliwanag ni Pierce Carroll. Bahagyang pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, "Ano ang relasyon mo ni Tyler Wright?" Nagulat na bulalas ni Pierce Carroll, "Tyler Wright. Isa rin ang Wright family sa mga organizer, baka naimbitahan ka na niya." "Hindi naman." Umiling si Bobby Aguilar. Tinapik ni Pierce Carroll ang kanyang dibdib, "Mabuti naman, dahil narito ako para imbitahan ka sa exchange meeting." "Iniimbitahan ako." Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ang isang ngisi. "Mr. Carroll, sa pagkakaalam ko, ang exchange meeting ay may limitadong upuan lamang at hindi madaling makakuha ng isa. Ngunit ngayon ay aktibong iniimbitahan mo ako, na nagtatanong sa akin sa iyong mga motibo." Hindi napigilan ni Pierce Carroll na matawa, "Mr. Aguilar, gumagawa ka ng bundok mula sa molehill. Ang exchange meeting ay ginanap upang kumita ng pera at makakuha ng mga mapagkukunan, natural, umaasa kami na mas maraming natitirang mga talento ang makakalahok. Sa ganitong paraan, maaari tayong kumita ng mas maraming kita. Narinig namin ang tungkol sa iyong mga tagumpay, Mr. Aguilar. Ikaw ay isang elder sa Divine Alchemist Pavilion at may hawak na abot-langit na formula sa iyong mga kamay. Kaya, ikaw ay isang tao na may mga bihirang talento at natural kaming umaasa na makakasali ka." Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Hinaplos niya ang kanyang baba at napagpasyahan na ang sinabi ni Pierce Carroll ay tila may kahulugan. "Ano sa tingin mo, Mr. Aguilar?" Nakangiting tanong ni Pierce Carroll. Bumulong si Frederick Cohen na nasa tabi niya, "What the hell is this exchange meeting? Bakit ito gaganapin sa Mystic Realm?" Hindi pinansin ni Pierce Carroll si Frederick Cohen, nakatutok lang siya kay Bobby Aguilar, at tumawa, "Mr. Aguilar, please give me an answer as soon as possible. Kung ayaw mong sumali, we would have to choose someone else." "Siyempre, gagawin ko." Tumawa si Bobby. "Gayunpaman, sinaktan ko si Tyler Wright, at ang ibig niyang sabihin ay tiyaking hindi ako sasali sa exchange meeting." Tumawa si Pierce Carroll, "Huwag kang mag-alala tungkol dyan, kaming mga Carroll at ang Wright ay hindi mula sa iisang Mystic Realm, kaya hindi niya kami kinakatawan."
Pagkatapos magnilay-nilay, tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, "Kung gayon, salamat, Mr. Carroll." Mabilis ding tumayo si Pierce Carroll at sinabing, "Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo." Nagkamayan silang dalawa, tapos sinabi ni Pierce Carroll, "Kung ganoon, hindi na kita guguluhin. See you in 3 days." Tumango si Bobby bilang pagsang-ayon. Nagpalitan sila ng contact information, at umalis si Pierce Carroll. Pagkaalis ni Pierce Carroll, hindi napigilan ni Frederick Cohen na magtanong, "Ano ba itong exchange meeting na ito?" Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at pagkatapos ay ipinaliwanag ang lahat kay Frederick Cohen. Natarante si Frederick, sa wakas. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na yon, hindi na ako mapakali sa kanya. Tara, inom tayo." Tumagal ang inuman hanggang hating gabi, tuwang-tuwa si Frederick na tuluyang nalasing. Si Bobby, gayunpaman, ay hindi naapektuhan ng alak. Napuno ang kanyang isipan ng mga pangyayari kamakailan. Una, ito ay ang paglalakbay sa Mystic Realm ng Capital City Martial Arts Association, at ngayon ay personal siyang inimbitahan ni Pierce Carroll sa exchange meeting. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay tila masyadong maayos, halos kainahinala. Matapos pauwiin si Frederick, dirdiretsong bumalik si Bobby sa bahay ng lalaking may bigot. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Kahit anong isipin niya ay kakaiba ang pakiramdam ngunit hindi niya moari kung ano ang mali. Kinaumagahan, bumangon si Bobby sa kama. Umupo siya sa kama, hinihimas-himas ang kanyang baba, maingat pa ring sinusuri ang mga pangyayari kamakailan, umaasang makakita ng butas. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Daphne Green na nakatayo sa entrance. Nang makita si Daphne Green, biglang nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. "Para saan ka nandito?" Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Kinagat ni Daphne Green ang kanyang ibabang labi at sinabing, "Bobby Aguilar, kung sasabihin ko sa iyo na hindi ko alam ang tungkol sa intensyon ni Tyler Wright, maniniwala ka ba sa akin? Ano sa tingin mo?" Malamig na tumawa si Bobby Aguilar. "Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng katawan ni Emily, bakit hindi mo alam?" Sinubukan ni Daphne Green na ipaliwanag, "Sinabi sa akin ni Tyler Wright noong una na gusto niyang protektahan si Emily. Sinabi niyang lagi niyang hinahangaan ang pamilya Taylor, at si Mike Taylor, kaya naman gusto niyang protektahan si Emily. At humingi din ako ng tulong sa aking ama, na humihiling sa kanya na tumulong sa pagkuha ng mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Dahil tinanggihan ako, naniwala ako kay Tyler Wright." Nang marinig ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. "Nagsasabi ka ba ng totoo?" tanong ni Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Daphne Green, "Siguradong, isinumpa ko ito sa aking paglilinang." Nang makita ito, lamambot ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. "Pumasok ka, may gusto akong pag-usapan sa iyo," sabi ni Bobby. Pagkatapos imbitahan si Daphne Green, dumiretso si Bobby Aguilar sa punto, "Tanungin kita, totoo ba ang impormasyon tungkol sa exchange meeting?" "Oo, narinig kong binanggit ito ng tatay ko, dapat totoo." Tumango si Daphne Green. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at sinabing, "May tanong ako, ang exchange meeting ay inorganisa ng ilang aristokratikong pamilya mula sa Mystic Realm, tama ba?" "Oo." Patuloy na tumango si Daphne Green. "Kaya, ang mga aristokratikong pamilya ba na ito ay nasa mabuting relasyon sa isa't isa?" tanong ni Bobby Aguilar. Kabanata 840, Kabanata 840, Dalawang Martial Saints. Nag-isip si Daphne Green at sinabing, "Bueno, dahil magkasama silang nag-host ng exchange meeting, natural na kilala nila ang isa't isa. Pero, kung maganda ang relasyon nila, hindi ko masabi ng tiyak. Para maging tumpak, wala talagang malinaw na hati sa pagitan ng mabuti o masamang relasyon." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Bobby Aguilar. Ipinaliwanag ni Daphne Green, "Para sa bawat aristokratikong pamilya, ang kanilang pangunahing pinagkakaabalahan ay ang kanilang sariling interes. Bukod dito, napakaraming mapagkukunan sa mundo.
Kahit na ang mga mapagkukunan sa mystic realm, sa madaling salita, ay ninakawan mula sa kaharian ng tao. Sa makatuwid, sa ibabaw, ang lahat ay tila magkakasuwato sa mga dakilang pamilya, ngunit, sa katotohanan, sila ay lihim sa tunggalian, nakikipagkumpetensya laban sa isa't isa. Bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at nginisyon, sa madaling salita, hanggat malaki ang kita, maaari rin silang maging magkaaway. Tama, kahit anong pamilya ay ganyan. Tumango si Daphne Green. Naiintindihan ko na ngayon. Tumango si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, kung gusto mo talagang sumali sa exchange meeting, matutulungan kitang makakuha ng slot bilang paghingi ng tawad. Tumayo si Daphne Green at sinabing. Tumawa si Bobby Aguilar, hindi na kailangan. Sapat na iyon hanggat hindi mo pagnanasaan si Emily Taylor. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Daphne Green, paano ko pagnanasaan si Emily? Sige, hindi kita itatago kung wala ng iba. May aasikasuhin akong negosyo. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabing. Pagkaalis ni Daphne Green, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang mobile phone at tinawagan si Pierce Carroll. Pagkatapos kumonekta sa tawag, sinabi ni Bobby Aguilar, Mr. Carroll, mayroon akong isang bagay na gusto kong talakayin sa iyo ng harapan, tayong dalawa lang. Si Pierce Carroll sa kabilang dulo ay nag-alinlangan sandali, ngunit sa wakas ay sumang-ayon. Ang pag-uusap na ito ay tumagal ng isang buong araw. Umalis si Bobby Aguilar sa umaga at hindi bumalik hanggang gabi. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Bobby Aguilar sa Martial Arts Academy. Naghanda siya ng hindi mabilang na Dharma treasure sa akademya na gagamitin sa exchange meeting. Bago nila namalayan, dumating na ang araw ng exchange meeting. Sa maaliwalas na umaga na ito, nakatayo si Bobby Aguilar sa pasukan ng Martial Arts Academy, naghihintay kay Pierce Carroll. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang isang Mercedes-Benz van sa pintuan. Mr. Aguilar, mangyaring sumakay sa kotse. Ngumiti si Pierce Carroll. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar sa kanya at sumakay sa kotse. Dahan-daang umandar ang sasakyan, at sa isang kisap mata, umalis ito sa capital city at nakarating sa isang liblib at walang nakatirang lugar. Sa sandaling ito, marami na ang nakatayo rito. Kabilang sa kanila sina Daphne Green, Ricardo Bowman, at Blaze Rhodes. Bilang karagdagan sa kanila, may ilang elder na hindi kilala ni Bobby Aguilar. Tila sila ay may kakaibang aura at malamang na sila ay mga masters na dalubhasa sa ilang mga larangan. Pagkababa ni Bobby Aguilar sa sasakyan, naglakad siya patungo kay Daphne Green at sa iba pa. Bobby Aguilar. Nang makita si Bobby, lahat ay nagulat. Nang makitang lumalapit si Bobby Aguilar, humakbang pasulong si Tyler Wright at nginisyon, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa iyo, hindi kita bibigyan ng slot? Inimbitahan ko siya dito. Sabi ni Pierce Carroll sa gilid. Agad na nagpanggap si Tyler Wright at sinabing, Mr. Carroll, ano ang ibig mong sabihin dito? Kaaway ko ang batang ito. Bahagyang ngumiti si Pierce Carroll, maaaring kaaway mo siya, ngunit hindi siya akin. Si Bobby Aguilar ay isang nangungunang Pillmaster, natural, dapat siyang sumali sa exchange meeting. Bahagyang bumantong hininga si Tyler Wright, may bakas ng excitement na nakatago sa ilalim ng kanyang displeased expression. Bobby Aguilar, paano mo nakilala si Pierce Carroll? Nagtatakang tanong ni Daphne Green. Bobby Aguilar casually brushed her off, he came to find me. Before that, hindi ko siya kilala. Wow, kahanga-hanga. Ungol ni Blaze Rhodes. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na naghintay sa pagbubukas ng Mystic Realm. Makalipas ang halos kalahating oras, isang liwanag ang nagsimulang kumurap sa harap ng lahat. Pagkatapos, isang pasukan ay lumitaw nang wala saan. 2 lalaki ang lumabas mula sa Mystic Realm na ito. Lahat ba ito? Nang makita ang kakaunting taong naruroon, tila nagulat ang 2 lalaki. Tumango si Tyler Wright, oo, ito ang unang exchange meeting pagkatapos ng lahat, hindi komportable na magkaroon ng masyadong maraming kalahok. Hindi na nagsalita pa ang 2 lalaki,
sumang-ayon sila at sinabing, sige, sundan mo kami. Isang grupo ng mga tao, na sumusunod sa likuran ng dalawang ito, ay matapang na naglakad patungo sa Mystic Realm. Sa sandaling tumuntong sila sa Mystic Realm, nawala ang pasukan. Pagpasok pa lang nila sa Mystic Realm, isang kakaibang aura ang tumama sa kanila. Ang aura na ito ay hindi parang chi, ngunit mas parang amoy ng amoy. Ano ang amoy na ito? Hindi lang si Bobby Aguilar ang nakapansin ng kakaibang amoy na ito, kundi pati na rin ang ibang mga individual. Sinulyapan sila ni Tyler Wright at sinabing, ito ay isang inabandonang Mystic Realm, wala nang anumang mapagkukunan, kahit isang buto ng aso. Kung tutuusin, mga tagalabas kayo. Sino ang makakasigurado na walang sinuman sa inyo ang nagtatanim ng masamang intensyon? Ito ay natural na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa iba, lalo na si Blaze Rhodes na malamig na sumagot, kayo ba ay mula sa Mystic Realm na napaka-arrogant? Sinulyapan ni Tyler Wright si Blaze Rhodes, ngunit wala nang sinabi pa. Bagamat sila ay nagmula sa Mystic Realm, hindi nila nais na pukawin ang mga mayayamang sayan na ito ng secular na mundo. Ang exchange meeting ay gaganapin sa loob ng 3 oras sa palasyo sa unahan. Tinuro ni Tyler Wright sa unahan at sinabi, maaari ka nang magsimulang maghanda. Walang sinabi ang lahat, pa-impulse silang tumungo sa kinaroroonan ng palasyo. Dumating ang grupo sa palasyo. Ang palasyong ito ay pantay-pantay, na may pagkasira at mga pira-pirasong nakakalat sa lahat ng dako. Tulad ng sinabi ni Tyler Wright, ang Mystic Realm na ito ay lubos na inabandona. Kalimutan ang tungkol sa chi, kahit ang mga puno ay halos matuyo. Sa sandaling ito sa palasyong ito, marami na ang nagtayo ng kanilang mga booth para sa palitan. Ang mga taong ito ba ay mula sa Mystic Realm? Naguguluhang tanong ni Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si Daphne Green at sinabing, dapat nga. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 12-dosenang mga tao ang dumalo. Ang napakaraming bilang ay talagang nagdulot ng pagtataka kay Bobby Aguilar. Talaga bang napakaraming Mystic Realm sa mundong ito? Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Ipinaliwanag ni Daphne Green, sa totoo lang, ang Mystic Realm ay hindi kasing hiwaga gaya ng iyong iniisip, maraming tao ang nagpapabalik-balik sa pagitan ng Mystic Realm at ng Human Realm, ang ilan ay itinuturing pa nga ang Mystic Realm bilang kanilang tahanan. Tumango si Bobby Aguilar, na nagpapakita ng kanyang pag-unawa. Pagkatapos, inihayag ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na kahulugan. Biglang, nakita niya ang dalawang hindi pamilyar na enerhiya. Ang enerhiya na ito ay eksaktong kapareho ng kung ano ang nakatagpo ni Bobby Aguilar sa Second Secret Realm. Martial Saint. Bumalatay ang takot sa mukha ni Bobby Aguilar. Si Tyler Wright na nakatayo sa gilid ay ngumisi, naramdaman mo ba ito? Ngayong narito ka, wala akong problemang sabihin sa iyo, ang ating Wright family ay nagpadala ng 2 Martial Saints. Akala mo ba talagang pinahahalagahan ni Pierce Carroll ang iyong talento? Nakakatuwa. Iyon lang ang diskarte ko, na idinisenyo upang akitin ka sa Mystic Realm at alisin ka.